Bilang isang guro, ang layunin ko ay hindi lamang magturo ng karunungan sa aking mga estudyante, kundi turuan din sila kung paano magtagumpay sa hamon ng buhay. Karaniwan kaming tinatawag na mga role model. Ako nga po pala si Joshua Gonzalez, isang ordinaryong guro sa prestihiyoso at pribadong eskwelahan kung saan karamihan ng aking mga estudyante ay anak ng mga kilalang tao, hindi lamang sa aming lungsod, kundi sa buong bansa rin. Ito po ang kwento ng aking buhay at kung paano binago ng pag-ibig ang aking mga paninindigan at prinsipyo. Galing sa ordinaryong pamilya si Joshua. Hindi mayaman, ngunit hindi rin naman sadlak sa kahirapan. Nakapag-aral siya sa UP Diliman sa kursong education. Scholar kung ituring si Joshua na nagampanan naman niya ng maayos. Sa katunayan, kahit sobrang hirap ng standard sa UP, ay napagtagumpayan niya ito at nakatapos pa siya ng may mataas na honors. Likas na matalino si Joshua at athletic. Swimming ang sports niya. Palibhasay sa probinsya, malapit lamang sa ilog ang kanilang bahay. Kaya nahasa ang kanyang galing doon. Gwapo at moreno si Joshua. Kinakikiligan ng mga babaeng kaklase niya noong nag-aaral pa siya. NGSB, kung tuksoin ng mga kaklase. No girlfriend since birth. Hindi man kapanipaniwala sa angking kagwapuhan, pero hindi pa talaga nasubukan ni Joshua ang pumasok sa isang relasyon. Subsob siya sa kanyang pag-aaral, kaya wala na rin siyang maibigay na oras sa pag-ibig. Determinado siyang makamtan ang tagumpay, kaya't ang mga prinsipyo niya ay nakasentro sa pagpapahalaga sa edukasyon at disiplina. Pagdating sa usaping relasyon, may mga pamantayan si Joshua. Hindi siya natitinag sa mga tukso ng mga kaibigan niyang sila Charlie at Mark na palaging nagre-rekomenda ng mga babae para sa kanya. Para kay Joshua, hindi mahalaga ang itsura o sosyal na estado ng isang babae. Ang mahalaga sa kanya ay ang pagiging may pinag-aralan at may ambisyon. Ayaw niya ng babaeng walang direksyon sa buhay, lalo na yung walang pinagmulan, kundi ang mga material na bagay. Pare, may nakilala akong babae. Ang ganda, tapos ang sosyal pa. Tamang-tama, gwapo ka pa. Perfect match kayo. Sosyal? Anong klaseng trabaho meron siya? Wala, pero okay lang yun. Mayaman naman siya eh. Tsaka, rinig ko na may negosyong pamilya nila. Siya din ata nagpapatakbo nun eh. Swak yun para sa'yo par. Naku, tigilan nyo nga muna ako. Hindi ko type. Ayoko ng mga babaeng hindi marunong magsikap. Hindi ko kaya makipagrelasyon ng ganun. Tsaka par, ayaw na ayaw ko sa babae. Yung nakasandal sa anino ng kanyang mga magulang. Wala kasing paninindigan ng mga yan eh. Pare, masaya na tayo sa buhay na meron tayo. Bakit pa natin pinipili ang maghanap ng mas komplikado? Live a little. Tsaka, hindi mo pa nga nasusubukan. Ganyan na agad ang iniisip mo. Minsan par, kailangan mo din naman pumili ng mas praktikal, di ba? Buti na yung mayaman, kesa naman, huhututan ka lang, di ba? Gusto ko ng partner na katulad ko. May layunin sa buhay, may drive. Hindi pwedeng puro pag-i-enjoy lang. Dapat, magtulungan kaming dalawa para maabot naming dalawa ang mga pangarap namin para sa aming dalawa, di ba? Tsaka, pag mayaman par, puro lang shopping ang laman ng utak niyan. Naku, sakit lang sa ulo yan. Tinuktukan ni Joshua ang kanyang katrabaho. At sa isang hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo siya ng oportunidad na magturo sa isang prestihiyosyong paaralan. Isang araw, habang umupo siya sa isang cafe at nagbabasa ng mga libro, nakasalubong niya si Ma'am Sylvia, isang guro na minsan na rin niyang naging professor sa UP. Hindi niya inaasahang makikilala pa siya ng kanyang guro. Ilang taon na rin ang nakalipas nang maging professor niya si Sylvia. Uy, Joshua! Kamusta ka na? Graduate ka na ano? Ay, opo ma'am. Halos isang taon na rin po ang lumipas ma'am. Simula nung graduate na ako. Ang bilis lang ng panahon ano? Alam mo, hindi kita makakalimutan Joshua. Kasi sobrang active mo dati sa klase natin. Graduate ka bang with flying colors? Opo ma'am, cum laude po. Wow! That's so good to hear. Hindi madaling kunin yan sa UP. You know that, hindi ba? Opo ma'am, para rin po yun sa mga magulang ko ma'am. Nako, your parents must be proud of you. Sure akong ang magulang mo ay talagang proud sa'yo. Sandali, I'm currently working sa King International School. Employed ka na ba?
Alam mo, may opening kami. Baka gusto mo mag-apply. Kings will be a good start para sa career mo. Kings International? Pwede po kaya ako dun? Bago pa lang po kasi ako, mami. International school po yun eh. Nako, don't feel small about yourself, Joshua. Alam kong kayang-kaya mo ang trabaho dun sa Kings. I have seen you during college and I'm sure kaya mo rin dun. Besides, malaki ang sweldo doon. Plus, there's a travel incentives para sa mga performing teachers. Mag-apply ka. Lagay mo pangalan ko sa references mo. Gusto ko pong matuto at magturo pa, pero gusto ko rin po ng stability sa buhay. Baka hindi ko po kayanin ang ganung kalaking responsibilidad. Huwag kang mag-alala. Joshua, tutulungan kita. At kung mahirapan ka, magkasama naman tayo doon. Andun ako para sumuporta kung sakali. Naging malinaw kay Joshua na ito na ang pagkakataon na hinihintay niya. Kaya nagdesisyon siyang mag-apply sa King's International School. Hindi naman ganun nahirapan si Joshua sa procedures ng hiring sa King's. Kaya ilang linggo lamang ang kanyang hinintay at ang pinakaasam niyang stable job ay napasa kamay na nga niya. Natanggap siya bilang guro ng paaralang yun. Taong 2009 nang matanggap si Joshua sa King's International School. Kakapasa niya lamang sa licensure exam for teachers noong mga panahon na yun. Ang pagtuturo sa eskwelahang ito ang first job niya. Ang unang araw sa King's International School ay naging kakaiba para kay Joshua. Pagpasok ni Joshua sa King's International, para siyang pumasok sa isang mundo ng mga taong may matataas na pamumuhay. Ibang-iba ito sa nakagawian niyang simpleng buhay. Halos lahat ng estudyante ay pinagmamalaki ang kanilang mga magagarang sasakyan at ang facility room ay puno ng mga guro mula sa mga kilalang universidad sa bansa tulad ng Ateneo at Lazal. Karamihan din sa mga teachers dito ay mga foreigners, kaya talagang iba ang environment ng eskwelahan na ito for him. Sobrang gara naman ang paaralang to. Parang hindi ako bagay dito ah. Tatagal kaya ako rito? Naku. Ngunit sa kabila ng nararamdamang pag-aalinlangan, nagpursige pa rin si Joshua na mag-blend in at makisalamuha sa kanyang mga kasama. May mga pagkakataon na nahirapan siyang makipagsabayan sa kanilang mga usapan, pero nagsikap siyang maging bahagi ng grupo. Nang dumating siya sa kanyang unang advisory class, agad niyang naranasan ang pagiging pasaway ng mga estudyante. Hindi man sila bobo, ngunit may labis na kalayaan at pagpapabaya mula sa kanilang mga magulang. Ang mga ugaling pinapakita ng mga estudyante niya ay ang ugali na ayaw niya. Masyadong spoiled ang mga bata. At kung tratuhin siya, ay parang kaya lamang nilang bilhin ang kanyang buhay. Napapansin ng mga estudyante ang kagwapuhan ni Joshua. Minsan ngang mismong estudyante pa ang gumagawa ng paraan para lamang magpapansin sa kanya. Sir Joshua, I brought you some chocolates. Those are Belgian premium chocos. Can I have your number? Tinignan lamang ni Joshua ang estudyanteng babae at tahasang sinabing, Go back to your seat. May quiz tayo. Ang KJ mo naman, sir. Crush nga lang kita eh. Ayaw mo namang i-appreciate na gusto kita. Ang KJ? Umupo ka na at magkuquiz na tayo. Huwag nang sayangin ang oras ko. Istrikto at suplado ang unang impression ng mga estudyante kay Joshua. Hindi masyadong umingiti at hindi nag-establish ng relasyon sa mga bata. Mas pinapanatili ni Joshua ang teacher-student relationship niya dahil ayaw niyang bilugin siya ng kanyang mga estudyante. Gusto niyang malaman ng mga bata na siya ang may supreme authority pagdating sa kanyang klase at estudyante lamang sila na kailangang sumunod sa kanyang preferences. Hindi naging madali ang unang 3 buwan ni Joshua sa eskwelahang yun. Ang adjustment na ginawa niya ay talagang nagdala ng kakaibang maturity sa kanya. Mas naging flexible si Joshua at sa panahong ito ay nakikipag-socialize na rin siya kahit sa mga kasamahan niyang dati na lang ay nadyajahe pa siyang pakisamahan. Isa sa mga kasamahan ni Joshua sa faculty ay si Hannah. Mabait si Hannah at isang pure Pinoy. Galing din siya sa may kayang pamilya at ang pagtuturo rin ang passion ng babaeng to. Parehong year level ang tinuturuan nilang dalawa, kaya madalas silang magkausap at magkasama sa mga activities. Minsan nga'y tinutukso na rin si Joshua kay Hannah at si Hannah na may demure lamang pero nagbablush na rin sa tuwing tinutukso silang dalawa ni Joshua. Uy! Kayo na naman ang partners!
Hindi na bago sa faculty office ang panunokso sa kanilang dalawa sa tuwing may pinag-uusapan silang dalawa tungkol sa mga activities na gusto nilang gawin sa kanilang mga klase. Naku Hana, huwag mo nang pansinin yung mga kasamahan natin. Alam mo naman yan sila eh. Kahit na sino na lang ang makita, talagang tutoksoin na lang din. Kaya nga eh. Pero, by the way Josh, hindi ko nakikitang may tinatawagan ka or dinidate. Single ka rin ba? Biglang nadyahe si Joshua sa tanong ni Hana dahil tila nagparamdam din si Hana sa kanya. Oo eh, wala pa kasi talaga akong balak pumasok sa ganyan. Lalo na't hindi pa naman ako handang magpakasal. Gusto ko kasi, pag pinasok ko yan, handa na rin ako sa hinaharap. Kasi ayoko naman ng disposable relationship eh. Gusto ko yung tumatagal. Kinilig bigla si Hana. Kapansin-pansin ang pumumula ng kanyang mga pisngi. Sa isip niya talagang ideal man si Joshua. Maganda naman si Hana. Pero tila hindi talaga tinamaan ng pana ng Cupido ang puso ni Joshua. Kaya chill lang din siya sa minsang mga parinig ni Hana. Minsan, habang nagtuturo si Joshua sa kanyang klase, napansin niya si Beatrice, isang second-year student. Si Beatrice ay anak ng isang Swiss businessman at isang beauty queen na tila alam na laging pinag-uusapan ng mga kabataan sa paaralan. Isang playgirl na palit ng mga boyfriend at palaging laman ng chismis. Carefree ang ugali ni Beatrice. Wala siyang pakialam kung siya man ang pinagchichismisan ng buong campus. Parang pakawala na nga ang tingin sa kanya ng marami. Habang nakatingin si Joshua sa batang estudyante, tahimik na nangungusap ang kanyang isipan. Ang ganda niya, pero parang may sariling mundo. Di ko yata kaya makipagrelasyon sa isang batang katulad niya. Hindi rin ito tama. Pilit na dinivert ni Joshua ang kanyang isipan at nahiwagaan kung bakit yun ang pumasok sa kanyang isipan, samantalang ang layo ng tanda niya sa batang estudyante. Naku, kalimutan mo na nga yung iniisip mo Joshua. Bata yan eh. Naku, ano ba tong iniisip ko na to? Baka kulang lang ako sa tulog, kaya kung ano-anong naiisip ko. Pinigilan man ni Joshua ang sarili, ngunit may kakaibang naramdaman si Joshua para kay Beatrice. Hindi lang dahil sa kanyang itsura, kundi dahil sa kanyang kabighanian at pag-uugali. Alam ni Joshua na mahigpit ang batas ng relasyon sa pagitan ng guro at estudyante. Sa ilalim ng batas ng Pilipinas, pinagbabawal ang anumang romantikong relasyon sa pagitan ng guro at estudyante, lalo na kung ang estudyante ay nasa high school pa lamang. Bawal to Joshua. May mga prinsipyo kang sinusunod. Hindi mo kayang ipagsapalaran ang iyong lisensya at reputasyon para lamang sa isang relasyon na hindi naman makatarungan. Sa kabila ng nararamdamang pagnanasa, pinagpatuloy ni Joshua ang kanyang trabaho at layunin. Pinagpatuloy niyang magturo at magsikap nang hindi nilalabag ang mga prinsipyo niyang tinataguyod sa kanyang buhay. Hindi siya pwede magpadala sa mga tukso ng puso, lalo na't alam niyang may mga limitasyon at responsibilidad siya bilang guro. Hindi pa rin makalimutan ni Joshua ang unang pagkakataon na nakita niya si Beatrice. Hindi siya kabilang sa mga klase ni Joshua. Pero sa bawat hakbang niya papasok ng campus, tila siya na lang ang tanging laman ng kanyang isipan. Nahihiwagaan man sa kanyang iniisip, ay hinahayaan niya na lamang ang kanyang sariling mahulog sa dalaga. Anyway, hanggat nandun lamang si Beatrice sa kanyang isipan, wala naman siyang ginagawang hakbang para mapalapit sa bata at hinahayaan niya na lamang to. Kilala naman ni Joshua ang kanyang sarili. Alam niyang hindi siya aabot sukdulang pagkagusto sa dalagang estudyante. Madalas makita ni Joshua si Beatrice dahil halos magkalinya lamang ang kanyang classroom at ang classroom ni Beatrice. Madalas may kasama at nagtatawanan. Pansin na pansin ni Joshua ang hulma ng kanyang muka at ang tamis ng kanyang ngiti. Klarong-klaro sa isipan ni Joshua ang mga mapupulang labi ng dalaga at natural na pusyaw ng kanyang mga pisngi sa tuwing naiinitan to. Si Beatrice ay isang parang apoy na patuloy na sinusundan ng mga lalaki. Hindi maikakaila ng kahit na sino ang kanyang ganda. Ang height ni Beatrice ay sadyang matangkad kumpara sa iba dahil namana niya ito sa kanyang daddy na Swiss. Kung titignan mo siya ay parang college student na rin siya, makinis ang balat at halatang mayaman dahil sa mga gamit nitong talaga namang mamahalin. Minsan, nakikita ni Joshua si Beatrice na naglalakad kasama ang isang lalaki. Ang kanilang mga kamay ay magka-holding hands at hindi rin maiwasan ni Joshua na magselos kahit hindi naman siya karapat-dapat mangialam.
Kahit sa mga simpleng pagkakataon, nakikita niya si Beatrice na medyo flirty. Lagi niyang pinapansin ang mga lalaki. Pero si Joshua, kahit na alam niyang may ibang lalaki sa buhay ni Beatrice, hindi pa rin niya magawang alisin sa kanyang isipan ang kanyang imahe. Para bang ina-admire niya na lamang ang dalagang estudyante sa lihim. Isang umaga, habang naglalakad siya sa hallway, nakasalubong niya muli si Beatrice. Hindi niya alam kung anong nangyari. Pero parang ang buong mundo ay huminto ng sandaling yun. Ang mga mata ni Beatrice ay tumama sa kanya at parang sinadyang dumikit ang kanilang mga tingin. Ang bawat detalye ng mukha ni Beatrice, mula sa kanyang makinis na balat, ang mahabang buhok na malambot at medyo bland, hanggang sa kanyang mga labi na may halong sinasadyang kagandahan, ay tumatak sa isipan ni Joshua. Ang amoy ni Beatrice, matamis at parang bulaklak, ay parang nag-iwan ng bakas sa hangin na hindi niya kayang alisin. Hi po sir, good morning. Gulat na gulat si Joshua na pinansin siya ni Beatrice. Pero imbes na supladahan ng dalaga, ay nginitian na lamang niya ito at nagpatuloy sa paglalakad. Hindi maintindihan ni Joshua ang kanyang nararamdaman, ngunit alam niyang masaya siya sa pagkabati sa kanya ni Beatrice. Pilit mang iwasan ang nararamdaman, nag-iwan pa rin ito ng tuwa sa kanyang isipan. Naging kapansin-pansin ang tuwa sa kanyang puso ng araw na yon. Parang ang saya ng araw mo ngayon, Sir Joshua. Ha? Wala lang. Ano kasi? Malapit na sweldo. Nakakatawa kaya ganun. Talaga lang ha? Nakakapanibago naman yung mga ngiti mo. Parang gusto kong isipin na may nagpapasaya na sa'yo. Lagi naman ako masaya. Ikaw talaga, Hana. Hindi kaya. Palagi ka kayang isnabero at suplado. Naku? Ang puso ni Joshua ay patuloy na kinakalabit ng hindi maipaliwanag na nararamdaman. Palaging may kakaibang pakiramdam tuwing makikita niya si Beatrice. Nanatiling inspirasyon si Beatrice kay Joshua. Kahit ano pa man ang sinasabi ng iba tungkol sa kanya. Madalas ngang marinig ni Joshua na pinagchichismisan si Beatrice kahit ng mga guro sa loob ng kanilang faculty room. At sa tuwing maririnig niyang pinagchichismisan nila si Beatrice, ay agad naman siyang to the rescue para sawayin sila sa kanilang pinag-uusapan. Alam mo, Teacher Hana, halos isang araw nga lang daw ang pagitan at nakakahanap na daw ng panibagong boyfriend niyang batang yan. Naku, akala mo'y nagbibihis lamang ng damit kung makapalit ng boyfriend eh. Naku, baka may sakit na yung batang yan sa dami ng lalaking dumadaan sa kanya. Naku, sinabi mo pa Teacher Emma, no? Ewan ko ba sa batang yan? Parang hindi na disiplina ng maayos eh. Parang sobrang uhaw sa lalaki. Naku mga teacher, kayo talaga. Wala na naman kayo mapag-usapan at buhay na naman ang estudyante nyo ang pinag-uusapan nyo. Baka may problema lang yung bata mga teacher. Alam nyo naman mga kabataan ngayon, di ba? Hindi masyadong asikaso ng mga magulang, kaya may mga ugaling dapat itama at hindi po pinag-chismisan, di ba? Biglang nahiya si Hana nang marinig niya ang boses ni Joshua na sumalungat sa kanilang kwentuhan patungkol kay Beatrice. Ilang beses na rin nangyari ang ganitong chismisan sa kanilang faculty room at makailang beses na rin pinagtatanggol ni Joshua si Beatrice. May isang teacher ngang pinagdududahan na talaga si Joshua. Naku Joshua, parang napapansin ko lately, masyado ka na yatang invested sa buhay ni Beatrice ah. Kung hindi lang kita co-teacher, iisipin ko talagang may gusto ka na sa batang yun. Medyo napikon si Joshua sa sinabi ng kanyang co-teacher na lalaki. Pero pinalipas na lamang niya yon at agad na umalis sa opisina dahil ayaw niyang magkaroon ng katrabahong makakaaway. Pero sa loob ni Joshua ay hindi niya maitatanggi ang lihim na pagkagusto niya kay Beatrice. Sa isang tagong sulok ng eskwelahan, tahimik na nakaupo si Beatrice sa isang bench. Pilit na tinatago ang sarili mula sa mga mata ng iba. Hawak niya ang cellphone, nanginginig ang kamay habang tahimik na tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sa kabilang linya, naririnig niya ang malamig na boses ng kanyang ama, ang laging abala at tila walang pakialam na si Mr. Laurent, isang matagumpay na Swiss businessman. Beatrice, I already sent you more than enough money this month. What else do you want? Daddy, hindi naman ito tungkol sa pera eh. I know I'm always have more than enough, Dad. Ikaw, Dad, ikaw ang kailangan ko ngayon. Sobrang simple ng kailangan ko ngayon, Dad. Bakit hindi mo kayang ibigay? I just want you. Gusto ko lang may kasama ako dito, Dad. I feel so alone dito. Alone? You have everything. You're in one of the best schools. You have all the luxuries you need. And yet, you're still complaining?
Hindi niyo po ako naintindihan, Daddy. Hindi ko po kailangan ng pera. Kailangan ko lang po, kayo. Puno ng pighati ang boses ni Beatrice sa mga oras na yon. Hirap na hirap siyang ipaintindi sa kanyang daddy ang pangangailangan niya sa kanyang mga yakap at ang kanyang presensya. I don't have time for this, Beatrice. If you can handle things on your own, then I don't know what else to tell you. Grow up and stop your drama. Agad nang pinutol ni Beatrice ang usapan nila ng kanyang daddy at mas piniling kausapin na lamang ang kanyang sarili. Drama? Drama lang ba lahat ng pinagdadaanan ko para sa kanya? Buti pa yung mga walang makain dyan eh. Andyan palagi ang mga daddy nila. Ako, papangakuan na lang palagi na uuwi siya for me. Pero wala. Napakasinungaling naman ng tatay ko. Lahat na lang pera, puro pera. Nanatiling nakatulala si Beatrice. Mahigpit na hawak ang cellphone. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha at bigla na lamang siyang humagulgol. Dama ang pagkabigo at kawalan ng silbi. Ito yung lagi niyang nararamdaman sa tuwing nag-uusap sila ng kanyang daddy. Para bang wala siyang kwentang tao at hindi siya worth ng kahit na ano. Nasa ganoong kalagayan siya nang mapansin siya ni Sir Joshua. Ang guro nilang mas kilala sa pagiging suplado at istrikto, ngunit may malambot ring palang puso. Dahan-dahan siyang lumapit, nag-aalangan sa simula, ngunit hindi niya kayang tiisin ang nakikitang lungkot sa mga mukha ng estudyante. Beatrice? Napangiwi si Beatrice. Kilala niya si Joshua bilang guro sa ibang year level, pero wala siyang personal connection sa gurong ito. Nagulat si Beatrice sa boses na yon, ngunit mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha, tila pilit na nagtatago ng kahinaan. Kilala niyo po ako, sir? Well, oo. Kilala ka naman dito sa campus eh. Kilalang ano po, sir? Flirt? Playgirl? Ganun naman ang kasikatan ko dito sa eskwelahang to eh. Totoo ba yung sinasabi nila? Parang hindi naman ah. Well, alam ko sikat ka dito sa school. Kasi sabi ng iba, crush ka ng campus eh. Hindi na nakasagot pa si Beatrice at natawa na lamang sa sinabi ng guro. See? Napatawa kita. Sir Joshua, bakit po kayo nandito? Umupo si Joshua sa tabi niya. Dapat yata. Ako ang magtanong yan, di ba? Bakit mag-isa ka dito sa tagong lugar na to? Umiiyak. Inabot ni Joshua ang isang puting panyo na pampunas ng luha ni Beatrice. Hindi agad sumagot si Beatrice. Napalunok siya ng laway at pilit na pinipigil ang kanyang hikbi. Wala po to, sir. Huwag na kayong mag-alala, okay lang po ako. Sanay naman po ako sa ganito eh. Alam mo, Beatrice, kapag sinasabi ng isang tao na wala to, madalas, kabaliktaran ng totoo. Hindi kita pipilitin magsalita, pero gusto kong malaman mo na makikinig ako kung kailangan mo ng kausap. Tumahimik si Beatrice, ngunit sa kabila ng pag-aalinlangan ay nagsimulang magsalita. Hindi na siguro niya kaya ang bigat sa kanyang dibdib, kaya napilitan na lamang siya na ibahagi ang kanyang problema sa gurong willing naman na makinig sa kanyang drama sa buhay. Parang ang unfair lang po ng buhay, sir. Ang hirap pag mukhang perpekto ang pamilya mo sa labas, pero sa loob, parang hindi ka naman mahalaga. Lagi na lang nila akong pinupuna. Hindi ko alam kung paano ko mapapasaya ang daddy ko or kung paano ba siya papauwiin dito sa Pilipinas. Miss na miss ko lang po siguro ang daddy ko, sir. Ewan, hindi niya ako maintindihan eh. Nakinig si Joshua ng tahimik habang ang bawat salita ni Beatrice ay puno ng sakit. Tumango siya, pilit na iniintindi ang nararamdaman ng dalaga. Beatrice, alam mo, hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa kahit na sino. Kahit pa sa sarili mong ama, ikaw mismo sapat ka na. Hindi mo kailangan maging perpekto para mahalin, okay? Ikaw sa sarili mo, dapat alam mong sapat ka at kung hindi ka ni kanino nakadikit ang identity mo. You are worth it, Beatrice. May mga masakit bang ginawa ang daddy mo sa'yo dahil sa pagbabaliwala niya sa'yo, pero hindi ibig sabihin nun hindi ka worth it. Accountable yung tatay mo sa kung anong ginagawa niya sa'yo. Kung sa tingin mo pinapabayaan ka ng daddy mo, mananagot rin siya balang araw. Pero ikaw, special ka, okay? Napatingin si Beatrice sa kanya, tila nagtataka kung paano niya ito nasabi. Pero, paano ko po gagawin yun, sir? Paano kung hindi na talaga ako makita ng daddy ko bilang anak niya na karapat-dapat? Huminga ng malalim si Sir Joshua bago sumagot. Alam mo, minsan hindi natin kayang kontrolin ang nararamdaman ng ibang tao tungkol sa atin. Pero ang kaya natin kontrolin ay ang pananaw natin sa sarili natin
Ang mahalaga alam mo sa puso mo na ginagawa mo ang tama. At kung hindi nila yun makita, problema na nila yun. Hindi mo na yun responsibilidad. Tumahimik si Beatrice. Pinoproseso ang bawat salitang sinabi ni Sir Joshua. Alam mo, may kwento ako. Nung college ako, palagi akong kinukumpara sa kuya kong mas matalino at mas magaling sa lahat. Lagi kong iniisip na kailangan ko siyang tapatan para ma-appreciate ako ng mga magulang ko. Pero alam mo kung anong natutunan ko? Na hindi nila kailangan ma-appreciate lahat ng ginagawa ko. Ang mahalaga, masaya ako kung sino ako. At sa bandang huli, natutunan nilang tanggapin yun. Hindi man siguro nila sinasabi sa akin, pero alam kong proud sila sa akin sa kung ano man ang naabot ko sa buhay ko. Paano po kayo naging masaya, sir? Sinimulan ko mag-focus sa sarili kong pangarap, hindi sa mga expectation nila. At natutunan ko na minsan, mas mabuti pang bumuo ng sarili mong pamilya o komunidad, yung mga taong tunay na tatanggap at magpapahalaga sa'yo. Siyempre, pipiliin mo din yung mga taong didikitan mo, yung mga tao na mas maglalapit sa'yo sa mga pangarap mo. Huwag yung sisirain ka rin pag nakatalikod ka. Ganun pala, parang ang sarap pong maramdaman ng ganun. Beatrice, hindi mo kailangan gawin ang lahat ng mag-isa. Kung kailangan mo na makikinig, nandiyan ang mga kaibigan mo. At kung kailangan mo ng guro na makikinig, kahit nasa labas ng classroom, andito ako. Hindi maiwasan ni Beatrice ang umiti. Kahit papano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Salamat po, Sir Joshua. Hindi ko po akalain na may makikinig sa akin ng ganito. Kasi kahit mga teachers dito, puro na lang po na sa akin. Anong hindi inaakala? Hindi ba halata? Isa akong life coach sa disguise. Napatawa si Beatrice sa biro ng kanyang bagong kaibigang guro. Ang simpleng biro ni Sir Joshua ay tila nagtanggal ng bigat na matagal ng pasan ni Beatrice. For the first time sa buhay niya, meron naglakas ng loob na makinig sa mga issues niya sa buhay. Sobrang gumaan ang pakiramdam ni Beatrice noong mga oras na yon. Ang mahalaga ay alam mo na hindi ka nag-iisa. At Beatrice, tandaan mo, hindi mo kailangan maging perfect. Minsan, sapat na ang pagiging totoo sa sarili mo. Tsaka huwag kang matakot pagkamali. Habang buhay tayong mga tao, magkakamali talaga tayo. Pero, ganun kasi ang buhay. We make mistakes and learn from it. Ang masama lang doon is yung hindi tayo nag-learn from our mistakes at patuloy pa rin nating inuulit. Tumango si Beatrice. Ramdam ang sincerity sa bawat salitang sinabi ng kanyang guro. Matapos ang short conversation nila ni Beatrice, ay napansin na agad ni Joshua na mas maliwanag na ang aura ni Beatrice. Thank you po ulit, sir. At sa pagkakataong yon, naramdaman ni Beatrice na para siyang nabunutan ng tinik sa lalamunan. Sobrang tagal niya nang daladala sa kanyang mga balikat ang issues nila ng kanyang parents. Yun din marahil ang rason kung bakit papalit-palit siya ng boyfriend dahil hinahanap niya ang kanyang affirmation sa ibang tao. Kakaiba din ang sigla ni Beatrice mula ng araw na yon. Tila nagkaroon siya ng bagong pag-asa sa maikling pag-uusap nila ni Joshua. Ay tila nagbukas ang isang panibagong pananaw sa buhay. Matapos ang araw na yon, ay hindi na nilisan ng mga advice ni Joshua ang utak ni Beatrice. Maging ang kanyang isipan ay tinirahan na rin ng imahe ni Joshua. Hindi na maalis sa kanyang isipan ang ngiti ni Joshua at ang tikas ng kanyang katawan ay tila nag-register na rin sa kanyang isipan. Habang nakahiga siya sa kanyang kwarto, ay tila kinikilig siya habang iniisip ang pagbumuka ng binatang guro. Naku, huy Beatrice, ano ba yung tinatawa-tawa mo dyan? Naku, ang layo ng tanda nun sa'yo, no? Parang tito mo na yun eh. Matanda na yun, girl. Kilig na kilig ka dyan. Pilit ring binubura ni Beatrice sa kanyang isipan ang tila pagkagusto niya sa binatang guro. Nung sumunod na araw, ay nakadama na nga ng hiya si Beatrice kay Joshua. Pero sadyang mapanukso ang oras. Dahil habang nagmamadali siya papasok sa kanilang classroom, ay natalisod pa siya nang makabangga niya ang isang taong iniiwasan niyang makita ng mga oras na yun. Aray! Sorry po! Uy, Beatrice, okay ka lang ba? Walang kamalay-malay si Beatrice na ang gwapong teacher na pala ang kanyang nakabangga. Namula ang kanyang mga pisngi habang inaangat ang muka at unti-unting pinupulot ang daladalang mga papel sa sahig dahil natalisod nga siya na magkabanggaan silang dalawa. Uy, Sir Joshua, sorry po sir, hindi ko po sinasadya. Okay ka lang ba?
Hindi ka ba nasaktan o nasugatan? Wala naman ho, sir. Okay lang po talaga ako. Sige po, sir, alis na po ako. Late na po kasi ako sa klase ko eh. Bye, sir! Pagkapasok ni Beatrice sa classroom, ay hindi niya maiwasang sobrang kiligin mula sa pagkakabangga nilang dalawa ng gwapong guro. Pilit niyang tinatago ang kanyang nakakatuwang karanasan at ang kilig na nararamdaman. Ngunit ang isipan niya halos sumisigaw na sa tuwa at kilig. Sa mga oras na yon, tanging ang kanyang isipan lamang ang nakakaalam kung gaano siya kasaya. Crush ko na talaga ata si Sir Joshua eh. Ang gwapo niya, tas ang bait, ang sexy pa. Hays, ang cute ng lips, parang walang kahit na anumang bisyo. Hay! Tila nagising sa realidad si Beatrice nang biglang hawakan ni Philip ang kanyang braso. Oo nga pala, may boyfriend si Beatrice sa mga panahong yon. Han, late ka. O ngayon, ano namang pake mo kung late ako? Bakit ang maldita mo ngayon? May dalaw ka, no? Huwag mo ang sirain ang araw ko. Ganda ng araw ko eh. Sobra naman to. Huwag mo akong kausapin. Mamaya hiwalayan kita. Hindi na umimik si Philip at hinayaan na lamang si Beatrice sa kanyang upuan. Dati namang sweet ang dalaga sa kanya. Ngunit bigla na lang nanlamig si Beatrice sa kanya. Iniisip na ni Philip na marahil ay meron na namang ibang lalaking natitipuhan si Beatrice. Kaya hinanda na lamang niya ang kanyang sarili. Hindi na nagtagal ay nangyari na nga ang kinakatakot niya. Hinihiwalayan na siya ni Beatrice. Hindi niya rin maintindihan kung bakit, pero lumipas ang ilang linggo. Pero hindi naman nila nakikita si Beatrice na may kasamang panibagong boyfriend. Hush, ano kaya nangyari kay Bea? Bakit parang iba na siya ngayon? Tsaka, may alam ka ba kung sinong bagong boyfriend niya? Wala eh. Parang wala naman siyang kinukwento sa aking lalaki ngayon. Malamang, walang boyfriend yun ngayon. Nag-iba na nga talaga si Beatrice. Napaka-noticeable ng change na ginawa niya sa kanyang sarili. From makeup na sobrang dark at parang emo na, bigla na lang halos hindi na rin siya nagme-makeup pag pumapasok sa eskwelahan. Hindi na rin siya masyadong gumagala at nagbo-bar hopping. Yung mga assignments niya ay talagang inaayos niya. At himalang natapos niya ang kanyang year level na may honors. Matalino naman talaga si Beatrice, kaya lang masyado siyang naapektuhan ng away nila ng kanyang daddy. Kaya masyado ding mababa ang performance niya sa kanyang eskwelahan noon. Ngayon, tila inspired ang dalagang estudyante. Nalipat na rin siya sa mas mataas na section at napag-iwanan niya na ang dating mga pasawiring kabarkada. Nung 4th year high school na si Beatrice, ay naging advisor niya si Joshua. Walang kaalam-alam si Joshua na sobrang na-motivate niya si Beatrice. Kaya talagang ginalingan niya nung 2nd year at 3rd year siya para lamang mapunta siya sa section ni Joshua. Sa unang araw ng kanyang eskwela noong 4th year high school na siya, ay masyado siyang naging excited na pumasok. Sobrang aga niyang pumupunta sa eskwelahan. Akala niya magiging maaga rin si Joshua. Ngunit late na nang dumating si Joshua dahil meron pa nga silang orientation na ginawa sa faculty room. To Joshua's surprise, ang maganda at maamong mukha ni Beatrice ang bumungad sa kanya sa classroom. Oh, what a pleasant surprise, Miss Beatrice Laurent. I'm glad you are here in my class. Naghiyawan ang mga kaklase at panaytukso na rin sa kanilang dalawa. Naku, mukhang may bagong target si Beatrice ah. Sir Josh, delikado ka kay Miss Beatrice. Excuse me, judging someone here in my class is not allowed. Ayoko na pinapahiya nyo ang classmate nyo for no reason, okay? Agad na tumahimik ang mga estudyante ni Joshua nang pasimple niyang pinagtanggol si Beatrice sa kanilang lahat. Si Beatrice naman ay parang biglang humaba ang buhok sa sobrang kilig nang pinagtanggol siya ng kanyang gwapong teacher. Hindi na rin pinansin ni Beatrice ang pangungutya ng iba sa kanya. Mas natuto na nga si Beatrice na pahalagahan ang kanyang sarili dahil na rin sa mga advices ni Joshua noon sa kanya. The school year went well para kay Joshua at Beatrice. Yung dating nararamdaman ni Joshua towards Beatrice ay unti-unti nang nawala noon. Dahil nga wala naman silang communication at iniiwasan din ni Joshua ang kanyang sarili na ma-involve or mag-invest ng mas malalim na relasyon sa dalagang estudyante. Yung mga panahong akala ni Joshua ay wala na nga makakapukaw pang muli ng kanyang damdamin para kay Beatrice ay hindi pa pala final. Minsan,
Nakasabay ni Joshua si Beatrice sa isang wedding, sa Boracay ang wedding, isang magara pero napaka-intimate na wedding. Isang abay si Joshua ng mga panahon na yon. Habang nagpe-prepare sa beachfront, ay napansin ni Joshua sa hindi kalayuan ang isang magandang babae na nakadamit pang bridesmaid. Kapansin-pansin ang height at ganda ng hubog ng katawan ng babae. Hindi na halos maalis ang mga mata ni Joshua sa babaeng yon. Sinusundan niya ito ng kanyang tingin at kahit saan man magpunta ang babae hanggang sa nagkaroon na ng pagkakataon na malapitan ang dalaga para sana'y kanyang kilalanin. Laking gulat niya nang lumingon ang babae. "Hi, miss." Sumasabay sa hangin ang buhok ng dalaga na humarap kay Joshua. Sir Joshua? Beatrice? What a small world. You're here for the wedding? Yes po, sir. Tita ko po yung ikakasali. Kapatid po ng mami ko. Ganun ba? Ako, friend ko naman yung groom. Grabe no, titong-tito na pala talaga ako. Natawa si Beatrice sa sinabi ni Joshua. Muling naramdaman ni Beatrice ang kakaibang kilig this time. Hindi naman po masyado, sir. Gwapo pa rin naman po kayo. Sa po at opo mo pa lang eh. Titong-tito na ako eh. Sige, hindi na kita ipopo at opo. Pero for this event lang ha. Tsaka first time na Joshua na lang ang itatawag ko sa'yo para hindi mo naman masyadong maramdaman ang layo ng age gap natin. Nagtawanan na lamang silang dalawa sa mga oras na yon, pero hindi maikukubli sa kanilang mga ngiti ang isang damdamin na matagal na rin nilang tinatago sa isa't isa. All throughout, buong akala ni Joshua ay hinding-hindi magkakagusto si Beatrice sa kanya. Hindi niya alam na siya nga rin ang rason kung bakit nagsumikap si Beatrice na mapunta sa kanyang klase. Habang nagtatawanan ay biglang kumabog ng malakas ang dibdib ni Joshua. Hindi naman heart attack, pero kakaibang kabog ng dibdib ang kanyang nadarama. Parang muling sumibol ang lihim niyang pagtingin kay Beatrice. Parang gusto niyang i-take a chance ng mga oras na yon at sabihin na lang ng prangkahan kay Beatrice ang tunay niyang nararamdaman. Konti ang bisita sa wedding na yon. Siguro ang closest lang ng mga couple. Nagkaroon din ng chance si Beatrice at Joshua na makapag-usap. Nag-offer si Beatrice ng wine kay Joshua. And from there, muli silang nag-usap. "Bea, ibang-iba ka na ngayon ah. Napakalayo dun si Beatrice na nakausap ko 2 years ago sa bench." Oo nga eh. Thanks to you. Kung hindi dahil sa'yo, Josh, lost pa rin ako hanggang ngayon. Mukhang binigay talaga ni God yung moment na yon. And it has saved me from the wrong decisions. Wow, nakaka-impress naman ang mga outlook mo sa buhay ngayon. I'm proud of you, Bea. Thanks, Josh. May kung anong saya na tila humagod sa puso ni Joshua ng mga oras na yon. Kakaiba, parang sobrang peaceful lang at wala siya na kahit anumang kaba or wall sa kanilang dalawa ni Beatrice. This time, tila willing na si Joshua to go all out para kay Beatrice. Habang nagsasayawan si Beatrice at Joshua, ay naging mapanukso naman ang host ng event. Tinawag niya ang lahat ng abay na babae at ginather sa gitna para sa throwing of bouquet. 3 lang sila na pumunta sa gitna dahil wala namang ibang gustong mag-participate. Nagreklamo pa nga ang bride dahil minor nga si Beatrice, pero dahil wala nang ibang gustong sumali, go na lang din. At nang hinagis na ng bride ang kanyang bouquet, ay si Beatrice ang nakasalo. Ang groom naman ay sadyang binigay kay Joshua ang garter dahil sa kanilang magbabarkada, si Joshua lamang ang single at NGSB. Kaya kahit pa minor si Beatrice, ay tinukso na lang nila si Joshua kay Beatrice. At ayun na nga, medyo awkward man para sa dalawa ang moment na yon, ay sinabayan na lamang nila ang agos ng program ng gabing yon. Pero hindi rin agad natapos doon ang moment nilang dalawa. Pinagsayaw pa sila ng host sa romantic na kanta. Wala nang choice ang dalawa kundi gawin ang dare ng host. Ganun na rin ang tuksuhan ng crowd. Habang sumasayaw ang dalawa at parehong nakapulupot ng kanilang mga kamay sa isa't isa, ay nagkahiyaan pa silang dalawa na magtitigan. Hanggang sa magkasalubong na nga ang kanilang mga mata at tila nakulong na sila sa kanilang malalagkit na titig. Parang sila na lang dalawa ang naiwan sa dance floor. Parang fantasy na hindi na halos naririnig ang mga tuksuhan ng tao at tanging silang dalawa lamang
ang nagmamatter ng mga oras na yon. Hindi na nga napigilan ni Joshua ang sarili niya at parang may kung anong tumulak sa kanyang dila na sabihin kay Beatrice na, "Ang ganda-ganda mo ngayon, Bea." Ikaw din naman, Josh. Ang gwapo mo ngayon. Hindi mawari ng dalawa ang kanilang nararamdaman. Parang nagsitalunan na lamang lahat mula sa kaloob-looban nila. Kakaibang kilig ang bumalot sa kanilang dalawa ng mga oras na yon. Seize the moment. Yun ang ginawa ni Joshua. Alam niya kasi na oras makabalik na sila sa kanilang eskwelahan, ay talagang balik na rin sila kung ano ang turingan nilang dalawa. Nang matapos ang program ng gabing yun, ay inaya ni Joshua si Beatrice na maglakad-lakad sa dalampasigan. Medyo nakainom na rin si Joshua ng mga oras na yon. Uminom lang siya nang sa ganon ay magkaroon siya ng lakas ng loob na sabihin kay Bea kung ano nga talaga ang kanyang nararamdaman para sa dalaga. Bea, alam mo, kung hindi lang bawal. Kung hindi bawal ang alin? Wala, kalimutan mo na. Bakit? Ano ba kasi yun? Hindi kita titigilan hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong sasabihin mo. Kiniliti ni Bea si Joshua. Hanggang sa aksidenteng hawakan ni Joshua ang kanyang kamay. Akmang hihilahin na sana ni Bea ang kanyang kamay mula sa mga kamay ni Joshua. Ngunit masinigpitan ni Joshua ang pagkakahawak sa kamay ni Bea at nilak niya ang kanyang mga daliri sa kanya. Bea, the first time na nakita kita, gandang-ganda na ako sa'yo. I really like you since then. Kaso lang, ang bata mo pa eh. Pero sa bawat araw na lumilipas, hindi ko maikakaila sa sarili ko na gustong-gusto kita. Kaso bawal eh. Hindi kita pwedeng i-pursue. Alam mo ba, sa tuwing nakikita kita noon na may ka-holding hands, na ibang lalaki, naiinis ako. Siguro selos. Ganun. Kasi wala eh. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng malagay sa alanganin. Pilit kong pinipigilan ng sarili ko na ma-inlove sa'yo. Pero hindi ko alam bakit ikaw ang hinahanap ng puso ko. At sobrang saya ko sa tuwing nakikita kita. Namula ang mga pisngi ni Bea. Hindi niya alam kung paano mag-response kay Joshua. Pero alam niyang ganun din naman ang kanyang naramdaman para sa kanyang guro. Malayo man ang kanilang age gap, ay wala lang kay Bea yon. Gustong-gusto niya si Joshua. Joshua. Tinignang muli ni Bea si Joshua sa kanyang mga mata. Tila nangungusap ang kaibuturan ng kanyang puso. Ramdam nilang dalawa na pareho sila ng nararamdaman. Hindi na nakapagpigil pa si Bea. Habang hawak-hawak niya ang kamay ni Joshua, ay agad niyang inabot ang kanyang muka sa muka ni Joshua at marahang hinalikan ang gilid ng kanyang bibig. Mabilis, pero punong-puno ng emosyon ang halik na yon. Pagkaalis ni Bea ng kanyang muka, ay mabilis na nilagay ni Joshua ang kanyang kamay sa ulo ni Bea at hinila itong muli pabalik sa kanya at hinalikan si Beatrice sa kanyang mapupula at malambot na labi. Habang nilalasap nila ang tamis ng kanilang lihim na pag-iibigan, ay agad na niyakap ni Joshua si Beatrice ng mahigpit. Habang patuloy na magkadikit ang kanilang mga muka at bibig, ay marahang sinabi ni Joshua kay Beatrice ang pinakapurong intensyon ng binata kay Beatrice. Beatrice, I want you to be my girl. Let me love you, Bea. Tumango si Bea, tanda ng kanyang pagsang-ayon. Joshua, thank you. Let me love you too, the best way I can. Muling niyakap ni Joshua si Bea at sabay nilang in-enjoy ang napaka-romantic na ambience ng dalampasigan. Habang magkayakap sa ilalim ng buwan at milyon-milyong bituin, ay masaya rin silang nagkukwentuhan. Alam mo bang, ikaw ang first girlfriend ko? Seryoso? Sa gwapo mong yan? Ngayon lang talaga? Sa bata pa talaga eh, no? Naku, corrupting minor ka, sir. Biniro ni Joshua si Bea at inalis na lamang niya ang kanyang kamay sa pagkakayakap kay Bea. Ngunit binalik ito ng dalaga at muling nilambing ang binata. Naku, tampo naman agad tong baby ko. Baby kita ha, hindi tito. Huwag ka na magtampo. Kikis kita ulit. Sige, magtatampo na lang ako na magtatampo. Para halikan mo na lang ako palagi. Ang sarap mo halikan, babe. Sobra. Parang ayaw ko na atang matigil tong ganito eh. Naku, Bea. Huwag kang ganito pag nasa school tayo. Kung ayaw mo maputol tong relasyon natin ng mas maaga. Pero ngayon, di pa naman tayo nakabalik sa realidad. Sige, hahayaan kita na pagnasaan mo ko. Pagbalik nila sa Maynila at sa kanilang eskwelahan,
ay todo pigil din silang dalawa sa tawag ng kanilang damdamin. Kahit paminsan-minsan ay nakikita rin sila ng pasikreto. Palaging nasa tagong lugar sa park o hindi kaya sa lugar ng malayo sa Maynila. Minsan, sa favorite tambayan nila sa isang bakanting lote na overlooking ang city lights. Babe, sobrang namimiss kita sa bawat araw na hindi kita malapitan o mahawakan. Naku, napakamapusok mo eh. Dahil darating din tayo sa panahon na pwede na nating ibalandra ang relasyon natin sa lahat. Ngayon, chill lang muna tayo, okay? Naintindihan naman ni Beatrice ang kagustuhan ni Joshua. Dahil alam niyang para din naman sa kanya yung mga hakbang na ginagawa ni Joshua para hindi sila mahulog sa temptasyon at para maabot din ni Beatrice ang mga hinahangad niya sa buhay. Mabilis na lumipas ang panahon at graduate na rin si Beatrice nang hindi nalaman ang kanilang relasyon. Habang lumilipas ang panahon, ay mas tumitibay din ang kanilang relasyon. Nagmamature silang pareho. Nung mag-college na si Beatrice, ay nasa tamang edad na siya at mas nagdemand na nga na huwag itago ang kanilang relasyon ni Joshua. Naganap na rin ang unang away ng dalawa dahil na rin sa kagustuhan ni Bea na ilathala sa publiko ang kanilang relasyon ng dating guro. Hindi naman na siya estudyante ng King's International School at nasa tamang edad na rin naman siya kaya okay naman na siguro ito to public. Pasurpresang binisita ni Bea si Joshua at dinalhan ng food sa loob ng kanyang classroom. Isang marahang katok ang sumurpresa kay Joshua. Ube! Oh, Beatrice! Ba't nandito ka? Bakit? Hindi ba pwede? Gusto ko lang naman kasing hatiran ng food ang baby ko eh. Shh! Huwag dito, babe. Agad na lumabas si Joshua bago pa mahalata ng kanyang estudyante si Beatrice. Habang magkahawak ang kanilang kamay, bigla na lamang lumabas ang tatlong kasamahan ni Joshua na teachers. Nang makita nila si Joshua, ay agad na binitawan ni Joshua ang pagkakahawak kay Bea. Nakita yon ng mga teachers at batid sa kanilang mga mata ang panghusga sa dalawa. Nainsulto ng bahagya si Bea sa ginawa ni Joshua, kaya agad na umalis si Bea sa eskwelahan nang hindi na nagpaalam pa kay Joshua. Sinuyo ni Joshua si Bea, ngunit hindi na siya sinipot muna ni Bea dahil nanliit na naman si Bea sa kanyang sarili. Muli na naman niyang na-feel ang rejection na dati niya ng issue sa kanyang daddy. Nakipagkita si Joshua sa mga kaibigan niyang sila Charlie at Mark para humingi ng advice. Palibhasa'y baguhan sa pakikipagrelasyon, kaya may nabuti niyang tanungin ang dalawa kung ano ang maganda niyang gawin. Bro, parang napaka-abrupt naman itong reunion natin. May problema ka ba? Eh kasi si Beatrice bro eh. Beatrice? Yun ba yung sinasabi mo dati na bata? Bakit bro? Girlfriend mo na ba? Naku, ibang klase ka bro ah. Minors pala trip mo. Hindi na siya minor. 19 na siya ngayon. O ano, niligawan mo na ba? Hindi, kami na. Matagal na. Almost 3 years na rin since naging kami. What? Ang tinik mo ah. Ang galing mo magtago bro. Hindi namin na-sense yun ah. Ang galing naman ng Hokage moves mo bro. So ano na? Umiscore ka na ba? Mukhang tinalikuran mo na lahat ng prinsipyo mo ah. Dati, ayaw mo ng mayaman at bata. Tapos ngayon, kung ano yung ayaw mo, eh dun ka pa talaga napunta. Kaya nga bro eh. Parang mali nga tong pinasok ko. Kasi ano eh, tinatago ko kasi sa school namin yung relasyon naming dalawa. Kasi puro sila negative feedback tungkol sa kanya eh. Alam niyo naman yun, di ba? Dati ko pang naikukwento na playgirl. Tsaka bata pa talaga bro eh. Gusto laging PDA eh. Alam mo yun, walang pinipiling lugar. Nako bro, normal yan sa ganyang edad. Pero mahal mo, di ba? Oo eh. Pero ngayon, parang hindi ko na alam. Palagi na kasi namin pinag-aawayan yung hindi ko pa siya pinapakilala sa lahat. Eh alam naman niya ang trabaho ko eh. Sira ulo ka ba bro? Babae yun bro, of course. Gusto nilang i-date mo sila sa public. Putya naman bro, walang babae ang gustong itago sila. Suyuin mo na lang yung girlfriend mo. Nako, pag yan nawala sa'yo, ewan ko na lang. Ewan ko bro, gusto ko kasi makatapos muna siya bago kami mag-public eh. Kasi ayokong husgahan siya ng kahit na sino. Bro, nasa legal age na ang GF mo. Hindi mo na siya pwedeng itago sa bulsa mo. Woman wants to be recognized bro. Naguluhan na nga si Joshua dahil gusto niya pa rin mag-stick sa kanyang prinsipyo at protektahan si Beatrice hanggang sa maabot niya ang rurok ng kanyang tagumpay. Sa kanilang opisina ay madalas na ring pag-usapan si Joshua ng fellow teachers niya
dahil nag-iisip na rin sila na may relasyon nga sila ng dating estudyante sa King's na si Beatrice. Pero todo deny pa rin siya sa mga ito sa tuwing tinatanong siya. Na-feel niya ang hiya sa kanyang mga co-teachers. Imbes na ipaglaban niya ang relasyon nila ni Bea, ay mas pinipili niya pa rin itago ito sa kanila. Dahil sa hiya at dahil ayaw niyang mapag-usapan siya ng kahit na sino sa kanilang opisina. Higit 1 linggo na rin na hindi nakikipagkita si Joshua kay Bea dahil gulong-gulo pa rin siya sa kanilang sitwasyon. Pinag-iisipan niya kung ipaglalaban pa ba niya ang kanilang relasyon o hahayaan na lamang niya si Bea na makahanap ng kaedad niya na pareho silang mag-isip. Parang hindi na kasi kayang i-compromise ni Joshua ang kanyang mga prinsipyo sa buhay dahil lang sa demands ni Bea. Palibhasa'y bata pa, kaya kung makademand ito, ay gusto niyang sundin din agad yun ni Joshua. Muling binisita ni Bea si Joshua sa kanilang eskwelahan. Sa inis ni Bea, hinalikan niya ang boyfriend sa harap ng maraming tao. Agad siyang tinulak ni Joshua. Ano ba kasing ginagawa mo dito, Bea? Wala na ba talagang hiya dyan sa katawan mo? Palagi ng sarili mong iniisip mo. Palibhasa, spoiled brat ka. Kaya kahit mapahiya ako, wala lang sa'yo. Huwag mo naman ako ipahiya ng ganito, Bea. May trabaho ako at maaaring mawala ang trabaho ko nang dahil lang sa kaselfishan mo. Pwede ba? Babe, girlfriend mo ko. Kinakahiya mo ba ako sa harap ng mga katrabaho mo? Kaya ganito mo na lang ako itago? Diba? Nag-usap naman na tayo about this, Bea, diba? All this time akala ko naintindihan mo. So hindi pala? Sabihin mo nga sa akin, Joshua. May ibang babae ka ba dito kaya tinatago mo ako sa mga kasamahan mo? Ano naman bang katrabahan to, Bea? Ha? Alam mo, pagod na akong umintindi sa topak mo eh. Alam mo, Bea, alam mo kung anong maganda. Dapat siguro maghiwalay na tayo. Pagod na ako kakaintindi sa'yo. Hindi naman pwedeng ako na lang ang laging iintindi sa gusto mo. Paano naman ako? Bigla na lang nag-iba ang timpla ng mukha ni Bea nang makita ang galit na si Joshua. First time niyang makita ito na sobrang galit ang nobyong teacher. Babe, huwag mo naman akong gantuhin, no? Alam mo namang hindi ko kaya kung wala ka eh. Sorry na, babe. Sorry na. Hindi na muna kita guguluhin dito. Sige na, babe. Just please, huwag ka lang makipag-break sa akin. Luluhod na dapat si Bea sa harap ni Joshua. Pero pinigilan siya ni Joshua at dinala sa isang sulok ng opisina kung saan walang makakarinig sa kanilang conversation. Pagod na ako sa'yo, Bea. Hindi ako babysitter to always provide your needs sa pagtatantrums mo. May trabaho ako at alam mo kung anong mangyayari pag nalaman nila na girlfriend kita. My decision is final, Bea. Itigil na natin tong kahibangan natin. Masyado ka pang bata para sa akin. Hindi mo pa alam kung ano talaga ang pag-ibig. Go! Explore sa kung anong gusto mong gawin sa buhay mo. Total, sanay ka naman sa papalit-palit na boyfriend, di ba? Feeling ko, masasatisfy ka sa ibang lalaki kaysa sa akin. Everything is over for us, Beatrice. Parang sinakluban ng napakalamig na tubig si Bea nang marinig niya ang mga sinabi ni Joshua. Bea felt so small matapos siyang pagsabihan ni Josh ng mga masasakit na salita. Never naranasan ni Bea na hiwalayan ng boyfriend. Oo nga't papalit-palit siya ng boyfriend noon. Pero ni minsan, wala siyang pinakiusapan na wag lamang siyang hiwalayan. Minabuti ni Bea na umalis ng bansa at doon na lamang magpatuloy ng kanyang pag-aaral sa Switzerland kasama ang kanyang daddy. Tingin niya ay mas mabuti na rin yun nang sa ganon ay ma-heal din ang kanyang inner child. Ang kanyang longing for a father ay matutuldukan na kaysa magstay pa siya dito sa bansa na halos kay Joshua na lamang umiikot ang kanyang mundo. Nag-move on na rin si Joshua at sinubukang makipag-date sa kasamahan niyang teacher na si Hannah. Nakapagpalagayan naman sila ng loob. Magkaiba ang relasyon ni Joshua at Bea. Matured and discreet mag-isip si Hannah. Noong unang taon nila'y naging napaka-unfair ni Joshua kay Hannah. Hindi niya naman sinasabi ay namimiss niya pa rin ang lambing at harot ni Bea sa kanya. May mga panahon na tuwing hinahalikan siya ni Hannah ay ang mga labi ni Bea ang kanyang na-visualize. Sadyang hindi talaga madaling turuan ang puso ng isang lalaki. Ganun pa man, pinagpatuloy pa rin ni Joshua ang kanyang relasyon kay Hannah at lumipas ang halos 3 taon at patuloy pa rin ang pag-thrive ng kanilang relasyon. Bagamat paminsan-minsan ay naiisip pa rin ni Joshua si Bea, ay mas pinili niya na lamang na pagtuunan ng pansin ang kanyang relasyon kay Hannah. Hanggang sa umabot na nga sa puntong nag-propose na si Joshua sa kanya.
Hindi man sigurado sa kanyang desisyon, ay pinagpatuloy pa rin ni Joshua ang pagpopropose. Sa isip niya ay tapos na nga ang lahat sa kanila ni Bea at wala na ring atrasan ang kasal nila ni Hannah. Habang abalang nag-aasikaso ng papeles nila para sa kanilang kasal si Joshua, muli na namang nagkasalubong ang landas nila ni Bea. Nagkasabay sila sa elevator ng isang mall. Papunta noon si Joshua sa isang courier service para kumuha ng papers niya mula sa probinsya. Mag-isang pumasok si Joshua sa elevator at pagkarating sa susunod na floor ay nagbukas ang elevator at laking gulat niya nang makita niyang muli si Bea. Ibang-iba na ang kanyang pormahan at muka. Mas maganda, mas elegante at medyo matured na rin ang postura. Sexing-sexy sa kanyang corporate dress na above the knee ang tabas. At gaya ng dati, para bang tumigil sa pag-ikot ang oras habang sila'y magkasama sa loob ng elevator. Casual na binati ni Bea ang dating nobyo. Parang wala na ring nararamdaman para sa kanya. "Oh, hi Joshua. Of all places, talagang magkikita pa rin pala talaga tayo, no? Kamusta ka naman?" Halos hindi makasagot si Joshua at tila nauutal nang magsalita. Oh, okay lang naman ako. Galing ka ba sa Switzerland? Yeah. Kararating ko lang actually. I'll be meeting some friends sa taas eh. Ikaw ba? Ako? Wala naman. May kukunin lang sa taas. Kumakabog ang dibdib ni Beatrice. Hindi niya maamin, ngunit sobrang tuwa niya nang makita niya si Joshua. May kung anong damdamin ang nanumbalik mula sa kaloob-looban ng kanyang puso. Nang makarating sa floor ng kanyang pupuntahan, ay agad na lumabas si Bea at huminga ng malalim. Si Joshua naman, dumiretso na sa kanyang pupuntahan. Ngunit hindi niya rin maikakaila na ang sayang nararamdaman niya nang makita niya si Bea. Lumipad ang kanyang isipan kung single pa ba si Bea at kung may boyfriend na ba ito. Lumipas ang mga araw mula nang sila'y magkitang muli ni Bea at mula noon, hindi na maalis sa kanyang isipan ang mukha ng dalaga. Naiinis na nga siya sa kanyang sarili dahil buong akala niya ay tapos na siya kay Beatrice. Pero hindi pa pala. Sa bawat araw na lumilipas ay umuusbong ang kanyang damdamin para kay Bea. Hindi niya na ito maalis sa kanyang isipan at may kung anong naguudyok sa kanya na muling hanapin si Bea. Hanggang sa pumunta siya sa condo unit ni Chris isang gabi at gusto niya na lamang uminom baka sakaling makalimutan niya ang pag-ibig na meron siya para sa dalaga. Bro, bakit pa kasi nagpakita muli yung babaeng yun sa akin eh? Bro, I suggest fix your mind kasi baka mamaya matali ka sa babaeng panakipbutas mo lang. 2 araw na lang, kasal mo na bro. Obvious naman na ang laman pa rin ng puso mo si Bea eh. Nung naubos na ang inumin nila Chris at Joshua, ay nagpa-deliver silang muli ng maiinom. Nang dumating yon, agad na bumaba si Chris sa building para kunin ang pinadeliver. Pagkalabas niya sa pinto ng unit ni Chris, ay tamang-tama na lumabas ang occupant sa kaharap na unit ni Chris. Pamilyar ang babae kay Joshua. Nang humarap, ay si Beatrice yun. Beatrice? Nagulat si Chris, kaya agad siyang tumayo at sinilip kung sino ang nasa tapat ng kanyang pintuan. Si Beatrice nga. Tinulak ni Chris si Joshua papasok sa unit ni Beatrice at sabay sabing, "Mas mabuting mag-usap muna kayong dalawa ng masinsinan at nang makapagdesisyon niya ng maayos." Nang makapasok silang dalawa ni Bea sa kanyang unit, ay tila nag-alab ang kanilang mga damdamin. Si Joshua pa rin ang laman ng puso't isipan ni Bea at ganoon din naman si Joshua. Hindi na nila kayang dayain pa ang kanilang nararamdaman, kaya nagpaubaya na lamang silang dalawa sa bugso ng kanilang damdamin. "Bea, ikaw pa rin talaga ang laman ng puso ko. I'm sorry kung masyado akong naging duwag noon, pero wala eh. Ikaw talaga ang sinisigaw ng puso ko." Joshua, kahit nasaktan mo ko noon, ikaw pa rin ang gusto ko. Pilit ako nag-move on. Pinipilit ko ring pumasok sa isang relasyon para makalimutan ka. Pero wala eh. Hindi ko kayang manloko ng ibang tao para lang makalimutan ka, Josh. I still love you. Naghalikan si Joshua at Bea. At this time, wala na ring pumipigil sa kanilang dalawa. Dinala ni Joshua si Bea sa kanyang kwarto habang patuloy silang naghahalikan. Nang maihiga na ni Joshua si Bea sa kanyang kama at hinubad na rin niya ang damit ng dalaga. Nakapatong na siya kay Bea nang bigla niyang naisip ang magiging kasal niya kay Hannah. Natigilan si Joshua at agad na lamang niyakap si Bea.
What's wrong, Josh? Okay lang. I'm ready for you. Beatrice, ikakasal na ako kay Hana. Parang biglang nandilim ang paligid ni Bea. Basag na basag ang kanyang puso. Tinulak niya na lamang si Joshua papalayo sa kanya at sinabihang, "Don't do this, Josh. Bumalik ka na kay Hana. Baka kaya tayo pinagtagpo muli ng panahon para tuluyan ang tapusin ang lahat na nag-uugnay sa atin." Tahimik na tumayo si Joshua at lugmok na lugmok ang muka. Gulong-gulo na ang kanyang isipan sa mga oras na yon. 2 araw na lamang ay ikakasal na siya kay Hana. Nakahanda na ang lahat at ready na si Hana para sa kanilang kasal. Hindi niya masabi kay Hana ang totoo dahil takot na rin siya sa magiging reaksyon ng pamilya ni Hana, maging ang kanyang pamilya. Masinsinang kinausap ni Joshua ang kanyang tatay at humingi siya ng advice kung ano ang kanyang gagawin sa kanyang sitwasyon, at ang tanging payo lamang ng kanyang tatay ay, "Anak, mahirap yan. Pero sa pagkakataong to, anak, magpakatotoo ka sa sarili mo at huwag mo muna isipin ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa'yo. Isipin mo na muna kung ano talaga ang laman ng iyong puso dahil ang pagpapakasal ay habang buhay na commitment. Mag-isip ka kung ano talaga ang laman ng puso mo. Oo, meron talagang masasaktan, pero kailangan mong gumawa ng desisyon at panindigan ang magiging desisyon mo." Sa araw ng kasal, dumating si Joshua, nakapustura, nakabarong at naghihintay sa mismong altar ng simbahan. Habang naglalakad si Hana sa aisle ng simbahan, ay naiiyak na rin siya. Patuloy na umieko ang payo ng kanyang tatay sa kanya. Binabalikan ang bawat araw na hindi kasama si Bea na tila bang kalbaryo para sa kanya. Nakapagdesisyon na si Joshua. Pagdating ni Hana sa altar, niyakap niya si Hana. Mahigpit niya itong niyakap at binulungan. "Hana, I'm sorry." Nagtaka ang lahat sa simbahan kung bakit hindi pa rin sila umaakyat sa mismong uupuan sa altar. Nakita na lamang ng lahat ng bisita na lumuhod si Hana sa sahig at bigla na lamang umalis si Joshua. Tumakbo siya papalabas ng simbahan at pinaharurot ang kanyang sasakyan papalayo sa simbahan. Agad siyang dumiretso sa condo unit ni Bea. Umiiyak si Joshua habang kumakatok sa pintuan ni Bea. "Joshua?" Nakabarong si Joshua, umiiyak na humarap kay Bea. "I choose you, Beatrice. Babe, wala na akong pakialam kung anong sasabihin ng ibang tao. Ikaw pa rin ang mahal ko, babe. Hindi ko kayang matali sa iba." Pinapasok ni Bea si Joshua at niyakap ng mahigpit. Alam niyang hindi magiging madali ang naging desisyon ni Joshua, ngunit handa siyang muling yakapin si Joshua at ipaglaban ang kanilang pag-iibigan. Hindi naging madali ang pinagdaanan ni Joshua matapos ang pagpili niya kay Bea. Ngunit tiniis niya lahat, makasama lamang ang tanging dinidikta ng kanyang puso. Sa huli, natutunan ni Joshua na may mga bagay na hindi naaayon sa ating mga standards, pero yun ang binigay para sa'yo. Dahil ang bawat differences ng magsing-irog ay makakakontribute naman sa growth mo bilang tao. Mahirap man ang mahusgahan ng iba, kailangan mong maging matapang at sumugal sa kahit anong hamon sa buhay. Ang pag-iibigan nila ni Bea ay hindi naging madali nung huli, pero naging sobrang worth it. Hindi nagtagal ay nagpakasal na si Bea at Joshua at piniling manirahan sa ibang bansa para makapagsimulang muli, malayo sa mga matang mapanghusga. Kaagapay ang bawat isa at mas napabuti nila ang kanilang samahan sa isang lugar na wala silang masyadong kilala. Tanging silang dalawa lamang ang naging magkasama at magkakampi. Sa ganung paraan, lumalim pa ang kanilang tiwala sa isa't isa at ganoon na rin ang sinserong pag-iibigan.